Albe? Ano ang ginagawa niyo dito? Nangunguha kami ng mga bulaklak para kay Sangritera. Ngunit sinalakay kami ng mga gulmurok. Mabuti na lamang at iniligtas kami ni Mitena kanina. Pakawalan ninyo ang kapatid na Eve Trinitera. O kung hindi, gugulawin kayo ng aking tungkod. Nasaan siya? Doon. Malapit sa batis ng katotohanan. Kung gano'n ay dapat hindi na kayo magtagal dito. Makakaalis na kayo. Bakit sa ibang lugar mo itinuro si Lyra? Pagkat siya, si Hagrid. Kailangan ko makalabas dito! Karigan! Nababasag na ang brilyanteng itim. Hindi hahayaan ng bantay na gaya ko na mawasak ang brilyante ng aking Panginoon. Pinuno, kailan niyo ba maisasakatuparan ang balak niyo kay Armea? Huwag kang mainip, Paltor. Sa pagkakataong ito, hindi na mabibigo ang aking dagalagas. Lumitaw na ang 2 buwan, kaya may pag-asa pang madaig sina Pirena si Grandan. Ano't ipinatawag mo kami, Rama? Hindi ako nagpatawag ng pagpupulong na ito, Ashti. Ay, sino? Ako, mahal na Hara. Anong Sino ang iyong bihag, mahal na Hara? Ang Vidalhe na paulit-ulit na nagtangka sa aking buhay. Pagmasdan niyo siya. Wala na akong kaibigan. Nakakulong ng Eve Trinitera sa loob ng brilyante ni Gargan. Mitena! Yarka ka? hindi ka na makakatakas niya? Kung gano'n, ay tapusin na natin ito. Sapagkat meron pa tayong astading kailangan paslangin. Kamangha-mangha, Pirena. Ngunit hindi ako natutuwa. Kaya bukasan na natin ang labang ito. Invicta! Ikaw. Ikaw ang nagtangka sa buhay ng aking kabiyak. Tanak Krishna. Ikaw ay papatawan ng pinakamabigat na parusa sa iyong ginawa. Hindi lamang siya, Soldarius. Kundi pati ang kanyang mga kasabwat, kakampi, at kung sino man ang nag-utos sa kanya. May dalawa lang akong tanong na nais kong sagutin mo. Sino ka? At sino ang nasa likod ng paglapastangan mo sa akin? Kaya sagutin mo. Ngayon din. Sagutin mo ang katanungan ng Hara. Wala kayong malalaman.
mula sa akin. Tunay na nagmamatigas ang bihag. Kung ganon, ikulong siya ngayon din. At parusahan araw at gabi hanggang sa mapilitan siyang umamin kung sino ang kasamahan niyang taksil dito sa Sapira! Sa susunod, mahal na Ara. Sa'yo, madali. Maging babala ito sa inyong lahat! Ang kanyang sinapit at sasapitin! Kung sino man ang mag-traitor sa akin, ay papatawan ko ng pinakamasasakit na parusa. Bago ko hatulan ng kamatayan. Talagang hindi mo binibigyan galang ng tunay na ano? Matagal nang patay ang aking ama. Gaya ng aking tunay na ina. Kaya't hindi na kita kinikilala sapagkat ikaw ay kasangkapan na lamang ng masamang bathala. Kung nga lang, hindi ka na masasaktan kung papaslangin kita. Gawin mo, Zaur. Huwag kang puro salita! Ibigay mo muna ang brilyante mo. Yung brilyante mo. Kahit paslangin mo pa ako, ay hinding-hindi ko ibibigay sa'yo ang brilyanteng ipinagkatiwala sa akin ng makadiwala. Ang dapat sa'yo'y masunog na rin! Dea, ikaw ba ay nasaktan? Ako'y mahal pa ng inyong mga bathala, kaya't ako'y hindi pa napapaslang. Avisalesh, sa inyong dalawa. Kailangan na natin balikan ang ating mga ada. Avisales, at nasa lupain na tayo ng Lireo. Kaunti na lang ay nasa palasyo na tayo. May kakaibang nagaganap ngayong gabi. Lalo't kay bilis ng paglabas ng mga buwan. Oo nga, gabi na pala. May kakaibang nagaganap ngayong gabi. Ano bang pinagsasabi mo, mahal na Diwani? Anong kakaiba? Kailangan ninyo akong paalisin. Kailangan ni Tera ng tulong. Te, nababaliw ka na ba? Kita mo si Tera nagre-rest in peace. Ikaw, gagawa ka na nga lang ng palusot, hindi pa plakado. Hindi mo na kami malilin ng pamitena. Hindi ako lalaban. Sapagkat ang mas dapat ninyong gawin ay tulungan si Tera. Nakita ko sa aking mata na ang kanyang Eve Tree ay nakakulong sa loob ng makapangyarihang brilyante ni Gargan. Kailangan niyo siyang iligtas. Batid nating lahat na upang matalo si Gargan ay kailangang wasakin ng mga sangre ang kanyang brilyante. Ngunit kung mangyayari ito, maging ang Eve Tree ni Tera ay tuluyan na ring mawawala. Hindi ko panghihilagan ang inyong kapangyarihan. Pirena, tila mas malakas ang iyong kapangyarihan kasi sa amin. Ano ba ang iyong tinatago? Ilabas mo na ang lahat ng iyong kapangyarihan!
Napansin niyo ba ang punong konseho kanina, mahal na Hara? Tila namutla siya sa inyong pagbabanta. Na siyang dapat. Dahil tungkol naman talaga sa kanya ang aking mga tinuring. Isang himala pa rin na ikaw ay nakaligtas, mahal na Hara. At ito'y pinagpapasalamat ko sa ating bathaluman. At kay Daron. Dahil siyang nagligtas sa akin. At tinulungan rin niya ako upang mabihag kong aking tagalalas. Maasahan nga ang Miniape. Lalo't tila lagi siyang alisto upang mapangalagaan ka. Rakisha, ano yung mga panunukso? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ang mga ganyang biruan ay hindi nararapat? Lalo't na para sa isang Hara na mayroon ng rama. Paumanhin, kamahalan. Ipatawag si Daron sa mga kawal. Nais ko siyang makaharap ngayon din. Dapat siyang gantimpalaan para sa kanyang mga ginawa. Masusunod, mahal na Hara. At sa tingin mo ba talaga ay hindi ko nararamdaman na ikay naririyan, Miniave? Avnishnuka. Ramdam ko ang iyong pagkagitla sa aking lakas. Ngunit hindi mo kami madadaig, Gergan. Warka! Walang sino man ang makakadaig sa mga anak ni Minaya. Para ito sa aking anak! At hindi kami titigil hanggat hindi ka namin na ibabalik sa iyong huling hantungan! Sige! Takasan niyo pa! Kung totoo ang iyong winiwika, hindi ka pa rin makakaalis dito. Ilo, kayo na magtungo sa mundo ng mga tao at sabihan ng mga sangre. Ako nang bahala, Mira. Ako na magbibigay babala sa mga sangre.
Nagaganap na ngayon ang labanan. Hoy, ano yan? Bakit ka umaapoy ng ganyan? Ano, ini-etchis mo lang kami, no? May palinlang-linlang ka pa, may mga kinikwento ka, tapos ano gagawin mo? Babarbecuein mo kami? Hindi ako ang may gawa. Totoo ang sinasabi ko tungkol kay... Ano ang ibig sabihin nito? Tila ay pinipigilan ako ng sandata ni Gargan na magsalita pa. Dapat lang mo sa akin ng sandatang yan. Isuko mo na, Mitena! Ashley! Ay, Tsuserang. War ka talaga yun. Mira, paano kung totoo yung sinasabi niya? Ano, nalilito na din ako eh. Eme ba yun? Nangi-etus ba siya? Pang-distract lang ba yun? Ilo, kailangan niyo na magmadali. Kung totoo man ang sinasabi ni Mitena, kailangan niyo na magsabi sa mga sangre bago pa mahuli ang lahat. Nag-aalala pa rin ako para kay Tera. Kaya't itutuloy ko pa rin na pagpunta sa mundo ng mga tao. Sige! Dagdagan niyo pa! Hindi ka na makakalaya pa sa aking makapangyarihang kadena. Anong nangyari? Bakit nila umiinit at pinayanig ang itim na brilyante? Kaya mo ba ba, Gargan? O gusto mong dagdagan pa namin ang aming kapangyarihan? Kahit magtulong-tulong pa kayong lahat, hindi ako ang inyong masasaktan. Bakit tila natutuwa pa siya? Gayong nadadaig na natin siya. Ang pagkatalo ko ay pagkatalo mo rin, kaya't isipin mo mabuti ang inyong susunod na gagawin, mga sangre. Shada! Huwag mo kaming linlangin! Ipagpatuloy ang laban, mga sangre! Matatalo na natin siya! Danaya, hindi ninyo maaaring wasakin ang itim na brilyante. Sapagkat nasa loob nito ang ifte ng iyong bunsong si Tera. Hawak siya ni Gargan, Danaya. Danaya, ipagpatuloy mo! Shada! Shada, itigil ninyo! Danaya, hindi tayo maaaring tumigil! Itigil ninyo! Sapagkat nasa itim na brilyante at ifte ng aking anak! Danaya, anong ibig mong sabihin? Yun ang sinabi sa akin na Kasyupeya ngayon! Shada!
Tunay ang pinabatid ni Cassiopeia. Hawak ko ang intre ng iyong anak. Kaya't paano nyo mawawasak ang aking brilyante kung ito rin ang pagkawasak ni Terra? Ada, iyo bang paniniwalaan siya? Hindi ko lubos maisip na maaari palang makulong ang Eve sa loob ng brilyante. Ako man. Teka, parang nangyari sa akin yun di ba? Naalala mo? Oo, Beshi. Nakulong ako sa loob ng kristal ni Adhara. Tignan ko lang kung mahanap ka pa ng iyong ina pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Asan ako? Ngayon ay magiging bihag na kita hanggang nais ko. Wartang yun! Pero buhay ako nun. Ang kakaibang kaso dito kay Terra, kaluluwa lang niya eh. Siguro mas nakakatakot yun, no? Wala siya sa Devas o Balaak, Heaven o Hell. Pero feeling ko parang impyerno na yung loob ng brilyante ni Gargan. Huwag na lang tayo mawalan ng pag-asa. Lalo't pumaroon na si Ilo papunta sa mundo ng mga tao upang bigyan babala ang ibang mga sangre. Ako'y hanga sa iyong katatagan ng loob, kaya tunay ngang hindi ka na isang paslit. Ang tanong, isusuko kaya ni Gargan yung brilyante niya? Alam niyo naman yun, pa main character, bago lang naman siya dito. Ay, alam niyo, ako'y naghihidayang pa rin sa muling pagkawala ng aking balintatao. Kung nasa akin lamang yun, mas marami tayong malalaman at mapaghahandaan. Sumpain sana ang nagnakaw ng iyong balintataong nung ima. Sumpa natin yung nagnakaw. Sana maagdas siya. Pagmastad mo ang inyong pinakamamahal na si Terra. Anong ginagawa niya? Ano nangyayari? Ano, mga sangre? Kaya niyo pa bang makitang nahihirapan si Terra? Na-crash na! Tanaya! Tanaya! Makinig ka sa iyong mga apoy. Hindi niyo madadaig si Gargan kung inyong paiiralin ang galit at damdamin. Diyan ka, Cassiopeia! Kailangan kong buhanin ang evening ng aking anak! Elay! Elay! Mga duwag! Tuloy. Pinuno. Oh, kumusta nang lagay ni Osram?
pinaparusahan pa rin siya sa karsero. Ano tila ikay balisa, Valtor? Pinuno, hindi ka ba natatakot? Paano kung bigla tayong ituro ni Osram? Tayo yung utak sa tangkang pagpatay kay Armea. Hinding-hindi niya magagawa yon. Araw, gabi, siyang parurusahan at pahihirapan. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Magsabi siya o mamatay siya. Tiyak ko, ililigtas niya ang kanyang sarili pagdating sa dulo. Valtor, nakakatiyak ako na ililihim niya ang katauhan at koneksyon namin hanggang kamatayan. Masayo ko na babahala. Tila naduduwag ka na. Baka naman, ikaw pang magkanulo sa akin. Oras nang makaranas ka ng paghihirap. Hindi ko magagawa sa iyo yung pinuno. Tiyakin mo lang na hinding-hindi ka magsasalita sa Armeyang yon. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa akin, Valtor. At isa ang tinitiyak ko sa iyo. Masama akong kaaway. Shena! Sino ang nag-utos sa'yo magtangka sa buhay ni Hara Armea? Inuulit ko, mag-isa lamang akong kumikilos. Detromia! Hindi ka maglalakas loob na pagtraidoran ang ating Hara nang hindi lamang isang beses kung walang nag-uudyok sa iyo! Kahit na paslangin pa ninyo ako ngayon! Wala kayong makukuhang pangalan mula sa akin! Hindi kamatayan, kundi walang hanggang parusa at magpapahirap ang ibabaranas namin sa iyo! Kahit ang pinakamatigas na bakal ay lalambot rin upang maituro sa akin kung sino ang pasimuno sa tangkang pagpaslang sa akin. At sana nga'y wala sa inyong hanay ang taksil. Dahil pag nagsalita na at nagsumbong ang bihag, walang katungkulan, titulo, o impluensya ang makakaligtas sa kanya. Alam niyo na, may hinala na siyang may kinalaman ka punong tabon. Huwag nga lang sana magsalita si Osram.
Kami raw ay iyong pinatawag, mahal na Hara. Nais lamang kita bigyan ng pabuya. Para sa iyong muling pagligtas sa aking buhay. Gratek, Daron. Gratek. Ngayon ay mayroon na tayong papambili ng pagkain at karagdagang kagamitan. Polvak, Agape Abi, mahal na Hara. Ngunit hindi ko matatanggap ang inyong pabuya. Ano't tinatanggihan ang biyayang pinagkakaloob ko sa'yo? Sapagkat hindi nabibili o nababayaran ang aking katapatan. Lalo na sa'yo, mahal na Hara. Hanggang sa muli, mahal na Hara. Mainam na si Daron ay may paninindigan. Kahanga-hanga nga. Ang kanyang paninindigan. Batid mo ba kung anong pinakamalupit, Daron? Hindi ang pagtanggi mo sa ginto. Kung hindi ang paniniwala mo na mayroong patutunguhan niyang pagtingin mo sa Hara. Nakakalimutan mo na ba kung ano tayo bilang Miniave? Hindi mahalaga sa atin ang pag-ibig. Alam ko ang batas ng ating lahi, Chedrok. Lumaki akong tinuruan nun. Kung ganon, bakit ka lumilihis? Kung ang layunin lamang ng ating lahi ay magparami, bakit ko nararamdaman ang pagnanais na mag-alaga? Na ipaglaban ng isang nilalang kahit walang kapalit. Na igalang siya kahit na kailanman ay hindi niya kayang suklian ang aking pagtingin. Hindi ka niya ipagpapalit sa kanyang asawa. Lalo na sa kanyang korona at trono. Tanggap ko yan. At hindi na mahalaga sa akin na mapasa akin siya. Sapat na sa akin na makitang lagi siyang ligtas. Kung marinig lamang ito ng ating mga kalahi. Chedrok, iisipin nila na ako ay isang mahina. Ngunit mas masahol ang mabuhay ng walang pinaniniwalaan. At walang nilalang na itinatangi o pinahahalagahan. Kaya't kung ang pag-ibig ay isang kahinaan, hindi bali na. Pipiliin ko ng maging mahina.
Pirena! Ada! Samara! Bakit mo ko inilayo sa kanya? Kung hindi tayo umalis doon, marahil ay pinaglalamayan ka na rin namin ngayon. Gaya ng iyong anak! Warka! Ngunit malapit na natin siya ko sa... Patid ko, namipuod ka pa sa iyong puso sapagkat si Tera ang pinag-uusapan natin. Ngunit tama si Pirena. Mas madadaig natin si Gargan kung aatras muna tayo at mag-iisip tayo ng ibang paraan para malabanan natin siya. Danaya! Danaya! Study ka talagang tunay. Gargan! Nasaan ka? Nasaan ka, mapanlinlang na bathala? Magpakita ka sa akin! Sapagkat isinusumpa ko, hindi ko lamang babawiin ang ibsa ng aking anak. Ipaparanas ko sa'yo ang iyong katapusan! Ada, Nauunawaan ko ang galit at puot ni Danaya. At batid kong labis ang kanyang pag-aalala sa kanyang anak. Nakakalungkot lamang na kung kailan kami nagkakaayos na, tsaka naman kami muling magkakaroon ng hidwaan. kami ni Mira at ng aking mga albe ay sanay na sa inyong madalas na hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa huli kayo magkakaayos rin, Ada. Ang hindi ko lamang maunawaan ay kung bakit ayaw niyang makinig sa aming magkakapatid. Na ang nais lang naman ay mailigtas si Tera. Batid ko kung papaano mo hinanap, inalagaan, at dinala si Tera sa Encantadia. Batid ko kung gaano mo siya kamahal. At alam kong batid rin yun ni Ashti Danaya. Mabuting humingi ka na lamang ng tawad sa kanyang pagbabalik. Tiyak na ikitutuwa ni Lira itong mga ito. Ayun na, Nifa! Mga hangal! Sa akala mo ba'y matatakasan mo kami, Nympha? Batid ko ang iyong kakaiba at kahanga-hangang kapangyarihan. Lalo pat kaya mong hawakan at pangalaganan ng mga Iftre. Hindi karaniwan ang iyong lakas. Saan nagmula ang iyong kapangyarihan? Mula sa iyong pagwasak at ng inyong digmaan. Hindi mo na ba maalala dating hari ng Hatoria na ang kapangyarihang iyong pinakawalan ang siyang umubos sa aking lahi? Na itong malakas na puwersa na ito ang bumalot sa aming lupain, bunga ng inyong walang saysay na pakikipagdigmaan sa mga diwata. At yun ang rason kung bakit ako na lamang natitira sa amin ngayon. Ngunit ang itong kapangyarihan na ito ay hindi tuluyang nawala, kundi ito ay siyang bumalot sa akin. At oo, hindi ako pinanganak na ganito. Ang iyong kapangyarihan ang lumamon sa akin at sa pagtagal ng panahon ay binago ang aking anyo. Ngunit binigyan ako ng kapangyarihan at lakas. Ang iyong digmaan
ang lumikha sa akin. Kung ganun ay anak ka ng aking kapangyarihan, ako ang lumikha sa iyo. Hindi. Ako lamang ang patunay ng iyong mga kasalanan. Kasalanan na aking pananagutan kaya't sumama ka sa akin. Kailangan ko ang iyong kakaibang kapangyarihan kaya't umanib ka sa akin. Kung nais mo pang mabuhay ng matagal. Kung aanib ka sa amin, mas lalo kang lalakas at magiging makapangyarihan pagkat higit kang pagpapalain ng aking bathala at Panginoon. Dahil kung hindi ay babawiin ko ngayon din, hindi lamang ang lahat ng iyong kapangyarihan na tinatamasa, kundi pati na rin ang iyong buhay at kauna. Mahal ko ang aking buhay. Kaya ako'y pumapayag. Magaling, Nympha. Marunong kang pumili ng papanigan. Mga hangal at uto-uto. Son of Krishna! Tasa ka pa, Hagon. Fairness din kay Agnem, ah. Poltre sa aking nasabi kanina, Danaya. Ngunit bakit pa napakatigas ng iyong ulo? Sapagkat ina din ako, Perena. At nakatitiyak ako na masigit pa ang iyong gagawin sakaling si Flamara o si Mira ang makulong naman sa brilyante ni Gargat. Tunay bang ang Eve Train ni Terra ay nasa loob ng brilyante? Hindi ba't nasaksihan natin lahat ito na ipakita ni Gargat? Mahusay man lang si Gargan. At nasaksihan nating lahat yon dahil minsan niya na rin tayong pinaglaruan. Ngunit ito'y winika na rin sa atin ni Cassiopeia. Ngunit paano kung maging ang kanyang tinig ay gawa lamang rin ni Gargan? Pati ang mga ipinakita niya sa atin. Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas lamang? Naniniwala akong nasa kanya ang ifre ng aking anak. Yun lamang magpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinusundo ng mga retre ang kanyang kaluluwa. Ngayon kung hindi kayo kumbinsido, ay hindi ko na kayo pipilitin. Hahanapin ko si Gargan saan man sulok ng mundong ito. Danaya, batid mo na malaki ang paghanga ko sa'yo sa talas ng pag-iisip at sa pakikipaglaban. Ngunit ngayon nakikiusap ako. Huwag kang magpadalos-dalos at huwag kang susugod doon na mag-isa. Kung gayon ay muli kang magtiwala sa akin, amihan, hindi ako magpapadalos-dalos. Sapagkat meron akong binabalak upang malaman at mapatunayan na nasa itim na brilyante nga ang aking anak. Gusto na ang iyong ingay, Terra. Akala yata ng mga kapwa mo sangre ay madali ka lamang nila mababawi sa akin. Huwag kang papakasiguro, Gargan. Hindi pang habang buhay ang panalo mo. Mawawakasan din ang kasamaan mo. Mawawakasan din ang kasamaan mo! Yena! Kahit ano pang sabihin mo, Terra, wala ka nang magagawa.
ka na mag-aaksaya ng oras at lakas. What the heck? So tama nga ang kutob kong nasa loob ng gem na yan si Terra. Panginoon, kung nagawa ninyong ikulong ang Eve ni Terra sa loob ng brilyante, baka naman pwede niyong kunin ang Eve ni Olgana. Bagamat hindi siya isang diwatay, matatag ang paniniwala niya sa inyo, Panginoon. Saur, maghunos-tili ka muna sa iyong mga hinihiling at mayroon pa akong mas mahalagang kailangang matupagin. Patawad, Panginoon. Kailangan mong gamitin sa anumang laban. Abisala ang warkang Mitena. Hindi ko naibigan na iyong winika sa mga kalaban ang ukol sa himtre ni Terra. Malinaw na ako ay iyong pinagtaksilan. Patawad, Gargan. Ngunit ako'y nasukol ni Nalira. Kaya't napilitan akong sabihin iyon upang sila'y malansi at ako'y makatakas. Maniwala ka, hindi ko nais na ika'y galitin. Huwag mo lamang kalilimutan na ikaw at ang tungkod na iyan ay magkatulad sapagkat pareho kayong sa akin. Kaya't huwag kang mamamahas na ako ay pagtaksilang muli, Mitena, sapagkat bilang bathala ay patid ko ang iyong bawat galaw, aking alagad. Kamangha-manghang yung panibagong lakas, Ada. Siyang tunay, Ashti Perela. Samantalang nangihina ka pa nung umpisa. Ito ba ay bunga ng isang dasal mula kay Bathalumang Cassiopeia? Marami pa akong nais-isalaysay sa inyo. Ngunit ang masasabi ko lamang ay mabutit lumitaw ang 2 buwan sa Encantadia. At ako'y nabigyan ng panibagong pambihirang lakas. Pirana, ipinagmamalaki kita. Patid ko, lahat ng paghihirap na pinagdaanan. Ipinagmamalaki rin kita, Ada. Sapagkat hindi nawala bagkus ay mas lalong dumagdag ang apoy sa iyong puso. Avisala Eshma sa inyong lahat. Ngunit, agapi Avi, sapagkat hindi natin magawang magdiwang. Dahil sa suliranin natin kay Terra, maging kay Danaya. Tunay nga kayang nasa loob ng brilyante ni Gargan ng Eve ni Terra. Totoo. Ado! Ilo, Damo sa aking apo. Abisala sa inyong lahat. Totoong nasa brilyante si Terra, sapagkat iyon ang nakita ni Mitena sa kanyang mata. Ngunit nasaan si Danaya?
Huwag ninyong alalahanin yung itinakda habang panahon na mabubulok si Terra sa loob ng aking brilyante. Pashnea, totoo nga. Kakaiba tong pasneyang ito. That's a gecko. In Tagalog, tuko. Kaduda-dudaw, Pasnea. Ito na-crash na. Hindi. Hindi mo ako mabibihag. Titiwan mo ako! Pasnea! Saul, kung ang isang Pasnea ay nagawa kang takasan, paano na lang kaya kapag harap mo ng ating mga kalaban? Hahanapin ko si Danaya. Sasama kami, Ilo. Kami ni Flamara at Dea sa paghahanap kay Ashley Danaya. Sandali lamang. Tunay nga nasa itim na brilyante ang ifre ng aking anak. At sinambit ito mismo ni Gargan. Siyang tunay. Sinambit na ito ng ado mo sa amin. At mata mismo ni Miten ang nakakita nito. Naparito ako pambalaan kayo na hindi pwedeng wasakin ng itim na brilyante. Kung gayon, kailangan natin isipin mabuti ang ating mga susunod na hakbang. Hindi tayo maaaring basta-basta na lamang sumugod. At batid din natin na hindi agad isusuko ni Gargan ang kanyang brilyante. Isang bathala ang ating kalaban. Isang bathala na napakalakas ng kapangyarihan. Bathala man siyang tinuring. Ngunit madadaig pa rin. Para kay Terra. Para sa Encantadia. Batid ko na ika'y makapangyarihan. Sapagkat pag-aari ka ni Gargan. Ngunit bilang bago mong tagapangalaga, mayroon akong isang kahilingan. Ibig kong bigyan mo ako ng karagdagang lakas!
Ibangkaw pang samantalahin ang armas ng ating bathalang Gargan. Kung hindi mo yan isusuko sa akin, pwersahan kong kukunin yan sa iyo. Kunin mo. Kung magagawa mo. Walang makikialam. Ako mismo ang magpaparusa sa lapastangang babaeng ito. Tila puro daldalang hari ng bala. Naiinip na ako. Bakit hindi mo ko pinaslang, Mitena? Sapagkat hindi kita balak puksain. Ngunit huwag mo akong muling susubukan. Itigil mo na ang iyong pagtangkang kunin ang sandatang ito. Sapagkat ako mismo ang magbabalik sa ating Panginoong Gargan. Tandaan mo, Hagorn. Ako ay kaanib. Ngunit huwag mo ulit akong susubukan. Hindi ako hangal. Subalit habang hawak mo ang tungkod ng aking bathalang Gargan, wala akong laban sa iyo. Pero huwag kang magpakasaya, sapagkat mababawi ko rin ang tungkod na yan at ako mismo ang papaslang sa iyo, Mitena. Handaan niyo ang inyong mga tungkulin. Hindi tayo maaaring magkamali sa ating gagawin. Maliwanag. Sangremi. Maaaring ito na lamang ang pagkakataon upang makuha natin ang itim na brilyante. At kahit sama-sama tayo, ay kailangan pa rin natin mag-ingat. Dahil ang ating tagumpay ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Handa na ang bawat isa sa atin. Ang kailangan na lamang ay muli nating mapalabas si Gargan. Ipaubayan nyo na ito sa akin. Mahusay, Perena. Gamitin mo ang inyong pinalakas na kapangyarihan. Esta Sectu,
Ito na ang araw ng iyong pagbagsak, Gargan. Humanda ka sa amin. Dahil pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking anak. Gargan! Tinatawag kita! Batid mong hindi kami susuko hanggat hindi ka namin nadadaig. Kaya't huwag na natin itong patagalin pa. Sa iyong pananalita, tila natitiyak mo ang inyong tagumpay. Ito lang ang may papangako ko sa iyo at sa iyong mga kasama. Mabibigo kayong lahat. Bakit hindi mo patunayan? Harapin mo kami. Kung ayaw mong maalala ang iyong pangalan bilang bathala ng mga duwag. Pagsisisihan mo ang iyong winika, Pirena. Nanamnamin ko ang pagpaslang sa inyong lahat. Mawawala ang sagabal sa lahat ng aking mga plan. Panginoon, tiyak na lubos kayo na paghaandaan ng mga sangre, kaya gano'n nalaman ang hamon nila sa'yo. Bayaan mo sila, Zaur. Hindi ako natatakot sa kanila. Paumanhin, Panginoon. Ngunit naisip ko na makakatulong ako sa iyong paglalaban sa kanila. Ikaw? At ano naman ang magagawa mo? Kung sa isang maliit na pasneya nga ay wala kang nagawa, sa mga sangre pa kaya? Tama kayo, Panginoon. Ako'y walang silbi laban sa kanila, sapagkat ako'y mahina lamang. Kung bibigyan niyo ako ng dagdag na kapangyarihan at lakas, magagawa kong ipagtanggol. Hindi ko kailangan ng takapagtanggol. Baka nakakalimutan mo, Zaur, na isa akong makapangyarihang bathala. Kaya ko silang buksain lahat. Ang katotohanan na nanabik ako, makaharap sila. Ay! Pasneya, Tukman! Dilat mo nga ang iyong mga mata. Kung di mo kaya, budburan mo ng lupa nang ikay magising. Poltre. Kasalanan ko ba? Na ako'y inaantok na. Magdamag na tayong nagbabantay dito. Di naman tayo katulad nun. Nyo, isang evening, hindi na napapagod, hindi na inaantok. Bakit? Ano ang nangyayari sa katawan ng aking kapatid? Tila hindi maganda ang pakiramdam ko sa pangyayaring ito, Diwani. Ako man.
Ano to? Naaagdas na ba si Tera? Ano yan? Manong Imaw, ano yan? Anong ibig sabihin nito? Magiging abo na rin ang aking kapatid? Mabaging bataluman. Masyado nang matagal na magkahiwalay ang Eve Trinitera at ang kanyang katawan. Kaya tama kayo, Lyra, Gaia. Nagsisimula ng maagnas ang katawan niya. Hindi ito maaari. Kung mawala ang katawan ni Tera, wala na babalikan ng kanyang Eve. Lolo Imaw, baka meron kang kapangyarihan dyan. Sige na, gamitin mo na mag-magic ka na para lang mapabagal man lang tong pag-decay ni Tera, oh. Decay? Decay yung pag-agnas mismo. Sige na, mag-orasyon ka na. Wala akong alam na paraan para pabagalin ito. Kung naririto lamang si Adamus, marasanin niyang magamit ang brilyante ng tubig para bigyan ng pananggalang ang katawan ni Tera. Agnem. Agnem, anong yung dala? Kung mamarapatin, ito ay maaaring makatulong sa pagpapabagal ng pag-agnas ng katawan ng diwata. At ano naman ang iyong gagawin? Inyong pagmasdan. Pasarte. Kakaiba talaga ang kapangyarihan mo, Agnem. Shining, shimmering, splendid na ulit si Tera. Ano ang ibig sabihin to? Ito ay nangangahulugang tinanggap ng kanyang katawan ng aking mahika. Wala ka bang pwedeng gawin para tulungang makabalik ang Eve niya? Agnem, tulungan mo na ang aking inay. Sila Ashti, pati na yung mga ibang mga sangre. Huwag na silang pahirapan. Ikinalulungkot ko, ngunit wala akong kapangyarihan na may kanyang kakayahan. Salamat pa rin sa iyong ginawa, Agnem. Kahit papano ay nabigyan ng karagdagang pagkakataon ng mga sangre upang makagawa ng paraan na maibalik ang Eve Trinitera sa kanyang katawan. Sana lamang ay magtagumpay sila sa lalong madaling panahon. Sana, Eshma.
Handa na ba kayo? Kahit nakakaramdam ako ng pag-aalinlangan dahil sa lakas ng ating makakalaban, handa ako. Batid ko na ito rin ang gagawin ni Terra kung isa man sa atin ang mabihag ni Gargan. Tiyak kong buong lakas siyang lalaban para sa atin. Katotohanan ng iyong sinabi. Kaya't gagawin din natin ang lahat para sa kanya. Flamara, may bumabagabag ba sa iyo? Hindi sa nag-aalinlangan akong lumaban. Handa ako para kay Terra. Ngunit hindi ko lang maiwasang isipin ang sinabi sa akin ni Mitena tungkol sa propesiya. Papaano kung tayo mabigo? Papaano kung tayo ang sumunod na mapaslang? Hindi natin hahayaang mangyari yun. Sapagkat tayo ang magtatakda ng ating kapalaran. Katulad na lamang ng nangyari sa akin. Ako man ang pinili ng brilyanteng maging tagapangalaga nito. Ako pa rin ang nagpasya na sundin ang tungkuling ito. At ngayon, pinipili nating gawin ang lahat ng ito para kay Terra. Magtatagumpay tayo. Kung ito lamang ang ating iisipin, isa sa puso, at pipiliin natin. Bilanggo! Bilanggo! Naway magtagumpay kayo sa inyong pakikipaglaban. Tama. Kaya mag-iingat kayo, ha? Si Gargan na mag-iingat. Pagkatutuldo ka na namin ang kanyang paghahasik ng lagim. Pao, huwag kang mag-alala. Batid mo naman na alam na namin ang gagawin namin at napag-usapan na namin. At naniniwala ako sa ating tagumpay. At makukuha natin ang itim na brilyante. At may liligtas ang aking anak. Tayo na mga Ashti. Handa na ba kayong harapin ng inyong kamatayan, mga sangre? Ikaw ang mamamatay! Kung ngayon, balik tayo sa lugar kung saan tayo huling nagkaharap. Hihintayin ko kayo doon. Dahil ito ang araw na aalalahanin ng buong Encantadia. Ang katapusan ng mga sangre. Tayo na.
Soldarius, matanong nga. Nagsalita na ba yung lapastangang si Osram? Matibay ang paninindigan ni Osram. Ngunit naniniwala ako mapapaamin ko siya. Malalaman din natin ang katotohanan. Mahal na Rehab. Isang may tena. Bakit, Soldarius? Ano ang kanyang ibinalita? Pinangyaring masama kay Osram. Nasaan ka, Gargan? Magpakita ka! Bathalang duwag! Maligayang pagdating sa inyong katapusan, mga dakilang sangre. Bibigyan ko pa kayo ng ilang sandali upang makapagpaalam sa isa't isa sapagkat hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Agto! Naniniwala ako sa inyo, mga sangre. Mapagtatagumpayan ninyo ang laban na to. Tapusin na ninyo si Gargan. Tunay kayong mga hangal upang kalabanin ako. Ngayon na! Tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Wala ka ng kawala ngayon, Gargan. Neshuda. Sa palagay niyo ba hindi ko batid ang inyong tunay na hangarin? Sangre. Nahayaan kong maagaw ninyo ang aking brilyante. Tuso ka talaga, Gargan! Matatalo ka rin ng mga sangre! Ang
brilyante! Balikin niyo sa akin ang itim na brilyante! Protektahan si Danaya! Thea, anong nangyayari? Umalis na kayo! Kami na ng aking mga kapatid ang tatapos kay Gargan. Sa tingin mo ba'y ganun na lamang kapuro lang aming utak upang isipin na isusuko mo kaagad ang iyong brilyante? Nagkakamali ka. Batid namin na mas tuso ka pa sa tuso! Batid din namin na huwad na brilyante ang una mong ilalabas. Abisala Eshma at nakuha na ng mga sangre ang itim na brilyante. Nangangahulugan to na maaari nang bumalik ang Eve Trinitera sa kanyang katawan. Masaya rin ako sa kanilang tagumpay. Ngunit, hindi pa ito ang katapusan, Maika. Dueshi due iselenteri es. Triuan shen more alsha saruti en cantadia. Mating ko na ito ang inyong pinaka-aasam-asam. Kaya bukod sa lilinglangin ko kayo, ay aking pangangalagaan ng aking tunay na brilyante. Sangre Omnum Esudria Diada Brillium Peris Lesanus in fructus Esne Atarde est natadus curum brillium. Bahala ka talaga ng kasamaan, Gargan! Huwag kang pakasisiguro na maiisahan mo ang mga sangre! Naririnig kita, Idre. At matatalo ko ang iyong mga kakampi. Kanina'y kay tapang ng iyong pananalita. Ngunit bakit ngayon tila ikaw ay nanghihinan? Makapangyarihan o sadyang hambog na bathala? Bakit nasa iyo ang hirada ni Akil? Ashneya! Umatras din ang bathalang kailanman ay hindi raw maduruwag.
Masaya ako sa ating tagumpay. Ngunit hindi ako natutuwa na hawak ni Zaur ang hirada ni Akhil. Nandiyan na sila. Mga sangre, nagtagumpay kayo makuha yung itim na brilyante. Ngunit bakit kayo nangihina? Ganun ba kadala ang naging labanan? Naku sir, nilalagnat sila. Nagliliyab ang pakiramdam nila. Paano lumabas kayo nang hindi namin kayo sinasama? Maaaring ang inyong panghihina ay dala ng pagiging malapit ninyo sa itim na brilyante. Ngunit bakit kami lamang ang nanghihina? Kaming mga sangre lamang. Marahil ay dahil mga tagapangalaga kayo ng mga brilyanting taliwas sa lakas ng kapangyarihan ng itim na brilyante. Tama ang hinala. Laban lang. Dea. Flamara. Adamus. Sorry dahil napapahama kayo ng dahil sa akin. Pero salamat. Maraming salamat dahil inilaban ninyo na makuha ang brilyanteng kulungan ko. Please, namiss ko na kayo. Mga sangre, Bakit tila lahat tayo ay nanghihina? Ang itim na brilyante. Sabi ng mga kambaldiwa, marahil ay ito raw epekto ng pagiging taliwas na kapangyarihan ng itim na brilyante at ng inang brilyante. Si Gargan, malamang nalagyan niya ng sumpa. Kaya nakakaramdam tayo ng panghihina. Sapagkat dati tayong tagapangalaga ng inang brilyante. Dea. Hayaan mo na munang ako ang humawak ng itim na brilyante. Titiisin ko. Para kay Tera. At sa'yo ko na muna ipapangalaga ang brilyante bilang ikaw ang unang tagapangalaga nito.
Abisala, Esma, Damos. Maghanda na kayo. Babalik na tayo na Encantadia. Hindi yung mga napastang sangre ang makakatalo sa akin. Ngunit, Panginoon, ano na ang gagawin natin? Nasa kanila ng itim na brilyante at nakatitiyak ako na higit na silang malakas. Hindi ako makakapayag na muling mabuhay si Terra at lalo hindi ako makakapayag na muli silang mabuo. Kaya't magdiwang na sila sa kanilang kaunting tagumpay sapagkat patid ko na ang aking susunod na act. Sedamaste, Uvu Fluvis Temrus. Sedamaste, Uvu Fluvis Temrus. Kakayanin mo pa ba ang iyong panghihina, Apo? Nais mo bang ako muna ang magdala ng itim na brilyante? Kakayanin ko, Ilo. Hanggang sa may atid natin tong brilyante kay Terra. Kahit mahirap, pipilitin kong kayanin para sa kanya. Para sa Encantadia. Pasnea! Nakatitiyak akong may nagpatahimik sa kanya upang hindi lumabas ang katotohanan. Kaawa-awa. Marahil ay winakasan niya ang kanyang buhay upang makaiwas sa kaparusahang naghihintay sa kanya. Kahit wala na siya, ay patuloy pa rin nating aalamin kung sino ang nag-utos sa kanya para dukutin si Harame. Mag-iingat kayong lahat. Tandaan nyo, laging bukas ang tahanan ko para sa inyo. Abisala, Esma. Sa iyong pagpapatuloy sa amin, Manong Papa. At kami ay naging ligtas sa iyong pangangalaga, Papa. Abisala, Maestre Nuno. Hanggang sa muli, Papa. Abisala. Papa. Abisala. Atin. Bakit ganyan ang tsura ng mga ulap? Sa buong buhay ko, ngayon na ako nakakita ng ganito. Mga sangre, pumasok sa loob ng bahay. Mukhang mapanganib ito. Sa isang hindi mapaliwanag na pangyayari sa kasaysayan ng bansa, may mapaminsalang usok ang kumakalat. Tanakresh na. Tiyak na galing ito kay Gargan. Pinipigilan niya tayong makabalik ng Encantadia. Hindi namin niya nahayaan. Kami ni Flamara, Dea, at Ilo Inuo, kami ang bahala sa kanya, Ashti. Mainam. At kaming magkakapatid ang pupuksa kay Gargan. Ngunit sa pagbalik na ng Encantadia, mas nangangailangan kayo ng mga brilyante.
Mag-iingat na lamang kayo. Avisala Maester. Mag-iingat kayo, Ada. Mga Ashti. May pumatay sa Tagalagas ng Hara? Siyang tunay, Miniabe. Palagay ko'y may pumaslang sa kanya. Hindi ko lamang alam kung sino. Ang Hara. Maayos ba siya? Ligtas ba ang Hara? Wala kang dapat ipag-alala. Ligtas siya. Salamat sa inyong mga bathala. Hindi mo na kailangan sabihin pa, Miniabe. Ngunit matagal ko nang napapansin kung gaano kalaki ang pagpapahalaga mo sa aming Hara. Pakiusap. Huwag kang manukso, Dama. Hindi ko ibig na may makarinig at bigyan ito ng maling kahulugan. Hindi ko nais sirain ang dangal ng Hara, maging ng kanyang asawa. Batid kong itinatangi mo ang aming Hara, Miniabe. Huwag ka nang magkaila. At huwag kang mag-alala sapagkat hindi ko ito pagsasabi. Hashna, mashna, lashna. Hashna, mashna, lashna. Kapangyarihan ng hangin. Huwag mo sanang hayaang manaig ang tungis ng kalaban. Sakupin mo ng kadalisayan mo ang masamang hangin ni Gargan. Banal na apoy na kayang wasakin ng lahat. Tupukin at dalhin sa kawalan ng pinagmumulan ng mapaminsalang usok ni Gargan. Brilyante ng lupa. Hilumin mo ang kanilang mga sugat at ibalik ang kanilang mga lakas.
Sinasabi ko na nga ba, at hindi matitiis ng mga sangre ang aking munting handog. I can't believe it. Kaya mong gawin to? Pagkat ang kalamidad sa mundo ninyo ay laruan lamang para sa mga batala. Ngunit, Panginoon, bakit apat lamang sila? Yeah. Asan ang cheap friends ni Tera? Marahil ay nagtungo na sila sa Encantadia. Ngunit huwag kayong mangamba sapagkat pag-ahandaan ko rin ng pagsalubong sa kanila. Tera. Kamusta ka na, Tera? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba wala na sa'yo ang brilyanting itim? Hawak ko ito sa loob ng mahabang panahon, kaya't nagagawa ko pa rin pasukin ang iyong kamalayan. At walang makakapigil sa akin, Sangreng Ivtre. Meron! Ang mga kapwa ko, sangre. Nasa kanila na ang ugat ng kapangyarihan mo, Gargan. Konting panahon na lang ay makakalabas na ako dito. Konting panahon na lang ay mabubuo na kami at matatalo ka na namin. Yun ay kung meron pa silang natitirang lakas upang kalabanin ako. Sapagkat mauubos ang kanilang kapangyarihan sa mga dilubyong hatid ko. At ikaw, Tera, ay mananatili dito sa loob ng brilyanting ito hanggang sa ikaw ay maging abo. Tuluyan ka ng mamamatay, Tera. Sadyang kakaiba ang inyong lakas, Panginoon. Wala na sa inyo yung brilyante, pero nagagawa mo pa rin ito. Sapagkat hindi ako kasing hina ng mga sangre. Hindi ko kailangang masasaging brilyante upang manalo sa laban sapagkat isa akong batala. Hindi pa nililikha ang kahit na sino na makadadaig sa akin. Lahat sila mahihinang nilalang. Sabihin niyo sa akin, paano siya namatay? Agape Abe, mahal na Hara. Ngunit maging kami walang kaalam-alam sa nangyari. Nakita na lang namin ang kanyang bangkay na wala ng buhay sa loob ng piniitan kanina. Nakakaalis na kayo. Lalo lang tumitindi ang aking kutob na hindi lang siya basta nawalan ng hininga. Ako man. Kung sino man ang nagpatahimik sa kanya, ay hindi pa rin ligtas. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito. Huwag mo muna siyang ipapalibing o ipapasunog, Rama. May balak ako.
Pasok. Pinong Tabon. Ikinalulungkot ko na yun ang kinanatnan sa pagkabigo ni Osram. Kundi kasi siya nagpahuli, hindi matatapos ang buhay niya rito sa Encantadia. Pero, Pinunong Tabon, may nakarating sa aking balita. Ayon sa mga kawal, ipinag-utos ni Hara Armea na wag munang ilibing ang labi ni Osram. Sa anong dahilan? Ano ang iyong nais na isang guni, mahal na Hara? Si Liara. Nais ko na ikaw ay magsagawa ng isang Morcresus upang mabatid ko kung anong tunay niyang ikinamatay. Masusunod, mahal na Hara. Prestak, Daron. Tayo umuwi at lumisan na. Sapagkat hindi magandang palagi ka na lamang nakabuntot sa mahal na Hara. Masama bang mag-alala sa buhay at kaligtasan ng mahal na Hara? Lalo na ngayon, Cedro. Napas lang na ang nagtangka sa kanyang buhay. Maaari ba? Huwag nating idamay ang ating sarili sa kanilang mga kaguluhan. Isa pa, napas lang na ang Tagalagas. Nangangahulog ang ligtas na siya. Hindi. Sapagkat hindi pa rin natin batid kung sino ang nag-utos sa kanya. May kalabang higit na makapangyarihan kaysa sa nilalang na yan. Kung bakit ba kasi napakaraming kalaban ng mga diwatang ito. Tanak-crash na! Mas mahirap itong pigilin kesa sa unang usok na ipinamalas ni Gargan. At lalo pa itong lumalakas. Kailangan natin pagsamahin ang ating mga kapangyarihan.
You're unstoppable. Kung hindi lamang nila nakuha ang itim na brilyante, napuksa ko na sana sila ng isang pitik lamang! Nagbalik na ang tampalasang Kera. Akala ko'y tuluyan mo na akong tinakasan ni Tena. At bakit ko iyon gagawin sa aking kakampi? Mayroong bagong iniuutos ang bathalang Gargan na magpapatunay kung totoong pumapanig ka sa amin. Nunong Imaw, patuloy pa rin naagnas ang aking kapatid. Kailangan na talagang magbalik ang Intre ni Terra sa kanyang katawan bago pa mahuli ang lahat. Mahal na Hara, Nagbago na ba ang iyong isip? nais ko nang tumanggap ng pabuya. Ngunit hindi ginto o pilak ang nais ko. Maligayang pagbabalik sa Encantadia. Abisala mga Albe. Samara, bakit bigla na naman ang pag-init ng iyong ulo? Sapagkat hindi ikaw ang aking Albe.